We thank you, Father, sa umagang ito, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na ingatan, gabayan mo po kami, Ama. Yanda mo ang aming puso at isipan upang tanggapin ang iyong kapahayagan. Tunay nga, O Diyos, matuto kami sa lahat ng mga bagay, Panginoon, ay tinuturo ng iyong mabuting salita. Mabuksan ang aming puso at isipan at tanggapin namin ang katotohanan na tunay na magbibigay sa amin ng kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan, sa tanikala ng kaaway, at mula, Panginoon, sa tanikala ng masamang bisyo. Lord, we thank you, O God, and we trust you everything, Lord. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng bagay sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po. Glory to God. Hallelujah sa Webes na ang bilis. Okay, good morning and recovery, healing. No? Ang hiling ni Sister Christine ay healing. So, claim it in the name of Jesus. Mawala na yung sakit ng sikmura sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ingatan ka at patuloy na gabayan Sister Jean sa iyong trabaho. Si Sister Ami, hallelujah, kayanin mo ang anak mo. So, yung sobrang cuteness ni Ida. Hallelujah. So, pagpalain kayo Sister Jenny, hallelujah. Ate Leia, Sister Luz, good morning sa Singapore, at Sister Wendy sa Taguig. Good morning, Eloisa sa Leyte, at Sister Vicky, good morning. Good morning. Hallelujah. God bless you today for opening your heart and mind to the words of God. Ito na po yung huling bahagi ni Job. In Job 31, dito niya binigyan ng pansin na sabi niya, if he did something wrong, kung siya talaga ay nagkaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos, ay sabi nga, siya na mismo ang ihiling na siya maparusahan. So ito na yung closing statement ni Job. Pagkatapos ng 3 rounds ng kanilang debate, pagtatalo ng kanyang mga kaibigan na pumunta para siya ay suportahan, pero ang nangyari, parang idiniin pa nila si Job, no? Binigyan nila ng pansin na ang taong nagdurusa, dumaranas ng matinding kahirapan, katulad ni Job, ay isang makasalanan at pinarusahan lamang siya ng Diyos. Samantalang si Job, ini-insist niya na wala siya nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon, na ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya, ang pagkawala ng kanyang kabuhayan at mga alipin, kasama ng kanyang mga anak, ay dahil sa ating Diyos na nagbigay sa kanya ng kaparusahan sa kasalanang hindi niya nalalaman. Hallelujah. So mga kapatid, nakakalungkot isipin na ang dapat ipinahayag dito ng mga kaibigan niya ay ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Sa bandang huli, nakita natin na nag-isip sila ng mga kasalanan, nag-imbento ng kasalanan para itiin si Job, pero bandang huli, wala sila may pakita na anumang ebidensya. Brothers and sisters, hallelujah. Sa bawat araw, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Sapagkat tunay nga, minsan, nakagagawa tayo ng kasalanan, nakagagawa tayo ng mga pagsuway na di kalugod-lugod sa Diyos. No? Minsan hindi mo alam kasalanan, minsan sinasadya, minsan ay hindi. So, mayroon bang ganun ka? Minsan po kasi hindi tayo nagiging aware sa ating mga kilos, sa pagsasalita, no? Yung emotion. Kaya nga, pag nagalit ka, pag-pray mo na pag nagalit ka, huwag kang magkasala. Hallelujah. Pero kung tayo nakagawa ng kasalanan, ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. The Lord's sacrifice on the cross, the blood of Jesus, who cleansed us from all sin and unrighteousness, are more than enough to all who will believe
in the Lord. Sabi nga, paid na tayo mula sa tanikala ng kasalanan. Tayo'y pinalaya na mula sa mga bayarin na dahil sa ating nagawang pagsalangsang sa Panginoon. Now, tingnan natin ngayon, no? Sabi ni Job, kung may nakitang kasalanan ng Panginoon sa kanya, siya na mismo ang hihiling ng kanyang kaparusahan. Simulan natin. Sabi nga, number 1, kung siya ay nagnasa sa ibang babae. Okay? So, kita natin, no? Ang sabi dito sa verse 1, ako ay nangako sa aking sarili, di pagnanasaan sinumang babae. Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Anong ganti niya sa ating gawain? Sa madlang masamay mga kasawian at ipinararanas ng hirap sa buhay, di lingid sa Kanya ang lahat kong gawa, anumang hakbang ko'y di makakaila. So our life is an open book, bukas na aklat. You cannot hide from God. Not even your intention, yung laman ng puso't isip mo. God is omniscient. God is omnipresent. God is all-knowing. Alam niya ang puso mo, alam niya ang nasa isip mo. Wala kang malilingid sa Kanya. Kaya sabi nga dito ni Job, dilingid sa Kanya lahat kong gawa. Anumang hakbang ko'y di maikakaila, hindi maitatago, hindi maililihim, hindi man nakita ng tao, ito ay nakikita ng Diyos. Nakakalungkot kahit sino sa atin na mas takot pa tayo sa sasabihin ng iba kesa sa Diyos na nakakita ng lahat. Hallelujah. Isa pang sabi dito, if he has been deceitful, may dinaya siya. Kung meron man siyang dinaya, sabi dito, anumang masama di ako gumawa. At kahit na isa ay walang dinaya. Ako sana'y timbangin sa maayos na timbangan nang makita ng Diyos itong aking katapatan. Ang sabi sa verse 7, kung ako lang ay lumihis sa landas ng katwiran, dili kaya ay naakit gumawa ng kalikuan o kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan. Di bali nang magpagal at iba ang makinabang at bunga ng tinanim ay hindi man lamang matikman. Kung ako ay naakit ng ibang kagandahan o sa dilim ng gabi, kahit minsan ay nag-abang. No? Ito po yung tinatawag nating nagtatago sa dilim para gumawa ng kasamaan. No? Ay di baling asawa ko'y sa iba magsilbi at pagpasasaan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay kasamaang walang kapantay na nararapat hatulan ayon sa kautusan. Pagkat yaoy mapanuksong apoy na di mamamatay at siya ang tutupok sa buo kong kabuhayan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, especially ang ating mga partners, ang ating mga asawa, huwag niyo pong hintayin magkasala ang inyong mga asawa o maghanap kayo ng ebidensya ng inyong asawa ay hindi natatapat sa inyo. O lalo na huwag nawa mangyari kapag may problema kayo mag-asawa, di pagkakunawaan ay dadali nyo kay tulpo. No? Dali nyo kay tulpo para nyo nang dinala ang pagkawasak ng inyong pamilya. Okay? Kakalungkot, away na mag-asawa, problema ng pamilya, ine-expose sa national TV. No? Hallelujah. Kaya kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tunay nga sa Diyos tayo magtiwala. Lalo na sa panahon ito, pag-pray mo ang iyong asawa, pag-pray mo ang kanyang mata, pag-pray mo na huwag siya makagawa. No? Katulad po ng ating mga anak, hindi natin papayagan na mapahamak sila. Ganun din, bakit kuminsan mas tapat tayo sa ating mga anak kaysa sa ating mga asawa, no? Na kung saan handa tayong tanggapin ang ating mga anak, anuman ang pagkakamaling nagawa nila,
Pero pagdating sa asawa, nakakalungkot na marami ang sinasarado ang pinto sa kasalanan at hindi nagpapatawad. Brothers and sisters, hallelujah, very important itong bagay na ito. Kaya sabi nga ni Job, dinalangin niya na kung nagkasalaman siya at kung nagawa man niyang magtaksil, marapat lamang na dumanas siya ng matinding parusa galing sa Diyos. Hallelujah. If he has mistreated his servant, kung meron siyang hindi pinakisamahan ng mabuti, lalo na sa kanyang mga alipin, kung sana'y inapi ko sino man sa aking utusan, dahil dooy naghain sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang tugong ibibigay. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, ay siya ring lumikha sa aking utusan. So nakita nyo, mga kapatid, na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pantay-pantay. Kahit ikaw ang amo at sila ang utusan, you must treated them fairly, no? Sapagkat iisa lamang ang ating Diyos. Huwag mo mamaliitin ang sino man na kasama mo sa trabaho, kahit siya ay nasa pinakamababang posisyon. Ituring natin ang bawat isa ay kapantay natin bilang mga nilikha ng Diyos. Pero wag nating aalisin na sabi nga natin, kung ikaw ay nasa mataas sa posisyon, huwag mong hayaan na mawala ang respeto sa iyo. Hallelujah. So pati yun, kung yun ang sabi ni Job, kung may nagawan siya ng masama sa kanyang mga alipin, sabi nga, parusahan siya. If he has mistreated the poor, yung mga mahihirap, di ako nagkait ng tulong kailanman sa babaeng balo at nangangailangan. Di ko tinitiis ang mga ulila. Kapag ako'y kumain, kakain din sila. Sa buong buhay ko, sila'y tinulungan. Ang makita kong walang damit, pagkat walang maibili, ay bibigyan ko ng damit na lana, buong puso naman ang pasalamat nila. Kung ang mga walang salay, pinagbuhatan ko ng kamay, pagkat inisip kong may kasabwat ako sa hukuman. Ang sabi dito, mabuti pang mga paypay ko ay tanggalin at mga braso ko'y pagbali-baliin. Pagkat nangingilabot ako sa parusa ng Diyos, di ako gagawa ng masama dahil nga sa takot. Matakot ka sa Diyos, hindi sa multo, hindi sa ano pa mang bagay, hindi sa dyablo, hindi sa pagsubok at problema, kundi matakot ka sa ating Diyos. The only fear allowed in our lives is the fear of the Lord. Itong takot na ito ay magdadala sa atin sa katwiran ng Diyos at hindi sa kapamakan. So, yun lang ang tanggap natin na banal na pagkatakot sa Diyos. Hallelujah. Sumunod, if he has trusted in wealth, kung siya man ay nagtiwala sa kanyang kayamanan, hello, take note. Sa naganap na pandemya, ang daming trabaho na nawala. Sa pagdaan ng pandemyang ito, yung pinagkakatiwalaan ng tao ay bumaksak. Hallelujah. Mapalad tayo kung meron pa tayong trabaho. Mapalad tayo kung ang probisyon ay dumarating pa sa ating buhay. Pero higit tayong mapalad dahil sa pagkakilala natin sa Diyos. Huwag niyong iasa ang sarili niyo sa inyong salapi, sa inyong kayamanan, sa inyong negosyo, at maging sa inyong trabaho. Sapagkat tunay nga ang lahat ng ito ay mapaparang. Pero ang pananalig natin sa Diyos na buhay, yun ang magliligtas sa atin. Kaya sabi niya dito, kung ako ay umasa sa aking kayamanan at ako ay nanalig sa ari-arian, kung dahil sa tinatangkilik ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa yamang kinakamal, kung naakit akong sumamba sa araw o kaya naman ay dito sa buwan, kung ako'y nabihag
kahit lihim man lang o nagpugay kaysa sarili kong kamay. Ay nagkasala nga ako at dapat nahatulan, pagkat sa aking Diyos ako'y nagbulaan. Hallelujah. At ang uling bahagi, sabi dito, if he has hidden sin in his heart, kung mayroon siyang ikinubli, kinover na kasalanan, parusahan siya ng ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin ay ang kasalanan, sa bawat araw tayo, hindi natin alam, nagkakasala tayo, mas marami ang pinapatawad sa atin ng Diyos. At ikalawa, sa bawat araw, inililigtas tayo ng ating Diyos na buhay. Tunay nga mula sa paggising mo hanggang pagtulog, mula sa paglabas mo sa iyong tahanan hanggang sa pagbalik, ang Panginoon ay laging nakatunghay sa atin. Hallelujah. Kaya kapatid, pasalamatan natin ng Diyos. Kung di dahil sa Kanyang biyaya, sa Kanyang habag sa atin, tayo ay napahamak na sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Ilagay niyo po sa comment section ng ating FB Live. Pasalamatan natin siya sa Kanyang pagliligtas sa atin. Pasalamatan natin siya sa Kanyang paglalayo sa atin sa mga bitag ng kaaway. Pasalamatan natin siya sa paglalayo sa atin sa mga tukso ng kasalanan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pag-iingat niya sa bawat miyembro ng ating pamilya. Hallelujah. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala na tayo sa mundong ito. Hallelujah. Tuloy natin, sabi dito, hindi ko kinatuwa ang pagdurusa ng kaaway, ni hindi ko ninais ang kanilang kapahamakan. Kahit minsan di ko idinalangin na sila'y mamatay. No? At sasabi dito, mapatutunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang tanggap ko sa taga-ibang bayan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di binabayaang matulog sa lansangan. Mayroong nagkakaila sa kanilang mga sala, ang sa aki tinatanggap, may lakip pang pagtitika. Ang sasabihin ng iba'y di ko inalintana, di ako nananahimik, nagtago sa bala na. Hindi ako natakot na alipustahin nila. Paniwalaan sana ang aking sinasabi, pagkat ito ay totoo. Pawang walang pasubali. Diyos na rin ang makapagsasabi kung ang bintang ng kaaway ay isa-isang isusulat. Ito'y akin ngang kukunin at akin pang ikukwintas upang ang mga yon ay makita ng lahat. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng ginawa ko. Wala akong ililihim o itatago kahit ano. If he has taken without giving back, kung meron siyang ninakaw, meron siyang inagaw, hallelujah. Kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, kahit ayaw ng may-ari sa pilitang kong kinuha. O kung sa ani rito ako'y nagpasasa, kahit na ang may-ari makain man ay wala. Kung gayon ay bayaang damot, dawag ang tumubo. Sa halip na sibada o trigo ang pumuno, dito nagwakas ang mga pangungusap ni Job. Hallelujah. Isipin nyo, 31 chapters. Chapter 1 and chapter 2 talks about the righteousness of Job, the real reason why he suffered a lot. So nalaman natin sa chapter 1 and chapter 2 na sinubok ng kaaway si Job, no? Na ang bunga ang kahirapan na kanyang dinanas ay bunga ng pagkilos ng kaaway na pinayagan ng ating Panginoong Diyos.
Higit sa lahat, pinahayag din sa chapter 1 and 2 na si Job ay isang matuwid na tao at ang kanyang kahirapan ay hindi bunga ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, walang sino mang hindi nagkasala, lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Tayo ay tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan at ngayon ay malaya na sumunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Mapalad ang mga tao na ang kasalanan ay pinatawad at hindi na inaalala ng Panginoon. Amen? Kahit nga ang isang kriminal, kung merong tumubos sa kanyang kasalanan at doon na nga may umangkin ng kanyang kasalanan, mga kapatid, mapalad ang taong yan. Sabi nga, madali ang magsakripisyo para sa mga taong matuwid sa iyong kaibigan, pero ang ialay mo ang iyong buhay para sa mga makasalanan, may hihigit pa bang pag-ibig diyan? Sabi nga, wala na, wala na. Kapatid, sa kabila ng ating kasalanan, ang Diyos ay minahal tayo at nagsakripisyo para sa ating kasalanan. Kaya sa huling bahaging ito ng pagsasalita ni Job, hallelujah, sa Diyos pa rin niya iniaasa ang lahat. At ang Diyos ang magbibigyan niya liwanag sa lahat ng kanyang mga katanungan. Malalaman niya ang bunga ng lahat kung bakit siya nagdurusa. Yan ang mga gusto niya itanong sa ating Diyos. Kapatid, hallelujah, katulad din natin, wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. At kung tayo ay sinusurot ng ating konsensya, if you are being condemned ng iyong puso, God is bigger than our heart. His grace and forgiveness is bigger than our concern. Ibig sabihin, handa siya magpatawad. Kaya huwag mo isipin na walang kapatawaran. Huwag mo isipin na walang pag-asa. Meron, yan ay sa tulong at biyaya ng ating Diyos na buhay. Never forget, brothers and sisters, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya paano daw iingatan ang buhay ng kabataan na makaiwas sa kasalanan? Simple lang. The Word of God. Yung salita ng Diyos. Mga magulang, ipahagi nyo ang aral ng Panginoon sa inyong mga anak. Huwag niyong kalilimutan na paalalahanan sila. Hindi yung wala kayong tiwala, kundi pagbigay ng babala o paalala sa kanila na iwasan ang masama at tunay nga lumapit sila sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God sa umagang ito. Hallelujah. Tunay nga mga kapatid, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay nakamtan natin dahil kay Kristo. Huwag na huwag niyong isipin na pag kayo ay nananalangin, sumasamba, nagpupuri, nagmimisyon o naglilingkod sa Diyos ay binabayaran niyo ang inyong kasalanan. Hindi po. Huwag na huwag mong gagawin na maglilingkod ka sa Diyos para pagtakpan ang kasalanan mo at para bayaran ang kasalanan mo. Kapatid, tayo'y pinatawad na. Tayo ay tinubos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala tayong mga bagay o gawa na magbibigay sa atin ng katwiran at maglilinis sa atin mula sa kasalanang ating nagawa. Pasalamatan natin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Amen. Pasalamatan natin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabagin. Pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo ay tinuring niyang mga anak. Sabi nga natin, kahit wala na ang ating mga ama sa lupa, meron pa rin tayong ama na nasa langit. Sabi nga, He is the Father of the fatherless.
Kaya kapatid, kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Amen po ba?